request mo sir, isang kaldero na dinuguan. Ang lalaking ito, sinasabayan ng init ng panahon sa kanyang trip. Ito dinuguan sa kaldero. Dahil imbis na ihanda ang bagong lutong dinuguan. Ibinuhos niya ito sa sarili. Paso ang abot mo niyan, Manong. Pero ang mainit na tanong, ang pakulong ito, totoo nga ba? Paano kaya napunta sa dagat si Porky? Umiiwas ng ba siyang maging lechon? Marami nagsasabi mga amigo na makalason daw ito. Si Alan, kamusta na kaya ngayon? Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan, sinera at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo kong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa... Ang daming mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Pagkatapos nyo magluto, siguradong titikman nyo para malaman kung okay na to. Pero ibahin niyo ang lalaking to. Nang kanyang niluto, mas trip niyang ipaligo. At sa video ito na mayroon ng 2 million views, ang bagong lutong dinuguan. Ginawang malabadis crab ni Kuya. Hindi balyena o dugong ang nakita ng swimming sa dagat. Sa viral video na ito na mayroon ng 1.5 million views, tulong-tulong ang mga lalaking maiahon sa dagat ang isang malaking baboy. Paano kaya napunta sa dagat si Porky? Umiiwas ng ba siyang maging lechon? Marami nagsasabi na bawal kainin ang nakakalasong alimango na finu-food trip ng isang lalaki sa video na sumipit na ng 1.5 million views. Ito yung lulutuin natin ngayon. Yung ganitong alimango sa dagat. So natin dito. Sarap. Marami nagsasabi mga amigo na makalason daw ito. Si Alan, kamusta na kaya ngayon? Lason yan, idol, mahirap na. Malasa po ang laman yan. Inuulam din po namin yan dito sa Infanta, Pangasinan. Talaga naman parang napakasarap kainin tong alimangong to. Dahil alam niyo ba, ng orange o pula ay isang kulay na nakaka-excite ng ating appetite. Dami mong alam, Kuya Kim! Wala namang duda, masarap talagang lantakan ang crabs. Mula sa laman, aligi, hanggang sa kasulok-sulok ang juicy parts nito. Wow, masarap! Anong klase ng mga crab ang alam niyo din sa Pilipinas? Alimasag. Alimasag. O, isa alimango. Talangka. Kaling! Pero alam niyo ba, mas maliit ang crab, mas delicious. Talangka. Dahil yung aligi, mas marami sa kanin, di ba? Dami mong alam, Kuya Kim! Pero hindi lahat ng alimango panalo. Sa Pilipinas, may ilang uri ng alimango na nagtataglay ng lason. Naku po, ingat-ingat sa pagkain mga kapuso. Ang tinuturing na isa sa pinaka-nakakalasong alimango sa Pilipinas ay tinatawag na devil crab o kuret. Batik-batik ang itsura at kulay ng shell nito. Marami na rin ang nabiktima sa pagkain nito. Ang tetrodotoxin at saxitoxin na hindi mawawala kahit pailuto ito ng matagal. Isa pa sa kinakatakutan ng alimango na may batik-batik ding pula sa shell na tinatawag na spotted reef crab o 11-11. May 11 o 11 red spots kasi ang naturang alimango na sa unang tingin ay para bang pepperoni topping sa pizza. At makikita sa Indian Ocean at South Pacific Ocean. Ang 36-year-old na si Alan mula sa Palawan, isa raw talagang firefighter o bumbero. Pero kung off-duty, dito siya nagsusunog ng oras at panahon sa pagbablog. Ang kanyang mga content, tubig-related, pero hindi sa pag-apura ng apoy, kundi sa pagsisid sa dagat. Ito yung mga nahuli natin mga amigo. Ito yung pinakamalaking pugita na nahuli natin. Ito yung huhulihin natin mga amigo. Ayan yung crabs na yan, yung 11-11 ang tawag sa amin or alikambaw. Sabi nila. Sa vlog niya kamakailan, ang nahuli niyang alimango, 11-11. Karaniwan itong nahuhuli sa ilalim ng dagat tuwing gabi at nagtatago naman sa mga bato tuwing umaga. Pero nagtataglay din kaya ito ng malakas na lason. Matapos i-upload ang kanyang video, Marami nagsasabi mga amigo na makalason daw ito. Meron
meron tayong nahuling pakol Si Alan, hep, buhay pa. kay mama at kay papa. Bali, kinakain po nila. Tapos, kasi nga po, pangingisda po yung trabaho ng parents ko. Sila po yung nagturo sa amin pa kung bakit yun ay kinakain. Tapos yung mga crabs na hindi pwedeng kainin, tinuturo din po nila sa amin. Medyo may balahibo po yung nakakalason. Tapos kamukha din siya ng halos magkakawig sila ng 11-11. Marami nagko-comment na nakakalason daw po yun. Bukod sa kawig nito ang itsura ng nakakalasong devil crab, may isa pa raw dahilan kung bakit kinakatakutan ang naturang alimango. Carnivore ang mga 11-11. Kumakain sila ng mga kapwa hayop sa dagat tulad ng mollusks at crustaceans. At ang dahilan kung bakit ito kinakatakutan, parte daw kasi ng diet nila ang isang uri ng poisonous mollusk. Pero bakit kaya si Alan, pati ng ilang tao sa kanilang lugar, kumakain daw ng alimangong ito na hindi sila nalalason? Kinakain namin to. So ayan, tara, lutuin na natin. Salang na natin mga amigo. So yun kumulo na. Oh, grabe bigas. Pero yan ang laman niya. Yan. Para sa akin, mas masarap po ito sa alimang mga amigo. Ang lasa, grabe. Kanin. Grabing taba. Ayon sa wildlife expert, They perceived as meron siyang lason o poisonous siya. Normally, itong mga crab na to, nakabase doon sa kung ano yung kinakain nila. So kung kumakain sila ng mga shells na paralytic, nagkokos ng paralysis, yun ang i-impok daw sa kanyang katawan. So magkokos siya ng non-lason ika nga. But kung hindi sila nakakain nun, at na-avoid nila doon, o doon sa lugar na kinakainan nila, walang ganong klaseng mga poisonous na laman dagat, maaaring hindi ganong kataas yung toxicity nila. Ayan na siya. si Alan kampante pa rin daw sa pagkain ng alimangong ito. Kahit hindi na siya lalagyan ng pampalasa. It's advisable na wag mo na lang kainin, wag mo na i-dare kasi baka mamaya yung nakain mo mataas ang level ng nakain niyang mga laman dagat na may lason. Ika nga, kanya-kanyang crave lang yan. Pero kung hindi nakakasiguro sa pagkain, wag na lang nating kainin. Ang dami mong alam ha, Kuya Kim. Isang baboy nakita lumalangoy sa dagat. Umago sa mahigit 1.5 billion views ang videong ito. Sumisigaw ako sa mga boatman na tulungan po nila kasi malakas yung current ng tubig. Possible po na malulunod po siya talaga. Paano nga ba napunta doon ang baboy? At sumakses kaya ang lalaking ito sa pagsalba rito? Laban nyo na rin ba ang init ng panahon? Ang baboy sa video, parang init na rin sa buhay, no? Ang mga baboy ay very sensitive sa init at pwede silang seryoso maapektuhan dahil sa mataas na temperatura. Katulad na lang ng panghihina o pagkatamlay, kawalan ng ganang kumain, dehydration at sa ibang kaso, organ failure o kamatayan. Hindi masyadong pinagpapawisan mga baboy dahil ang kanilang sweat glands ay nearly non-functional. Dahil dito, nag-overheat sila agad, lalo na kung mainit at humid ang panahon. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Balikan naman natin ang viral video. Sa Guimaras, Roro Port nakita ang baboy sa dagat at nakilala namin ang video uploader na si Gerald. Waiting ako sa guest ko para mag-tour dito sa Guimaras dahil ako ay isang tour guide. Nagkataon din na nandun yung boat na nagkakarga ng baboy. Nung nakita kong tumalon sa dagat, yung mga boatman po, hinabol po nila yung baboy doon sa dagat. Kasi pag hindi nila hahabulin o sasamaan sa paglangoy, may tendency maaanod yung baboy dahil malakas yung current ng tubig. Hindi na raw bago kay Gerald ang makakita ng baboy na sinasakay sa bangka. Pero ito ang unang beses na nakakita siya ng baboy na tumalon sa dagat. Ayon kay Gerald, nasa 180 kilos to 200 kilos daw ang tansya niyang bigat ng baboy. Katumbas na ito ng timbang ng isang sumo wrestler. Alam niyo ba ng mga baboy, mga expert swimmers? May mga kaso ng mga baboy tumatawid from island to island at magaling sila lumangoy. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Pero bakit kaya napatalo ng baboy sa dagat? It's a normal flight
or fight response, pero nandun siya sa flight. So tumakas siya, pwedeng ayaw niya doon sa ginagawa sa kanya, first time lang niya makita yung lugar, hindi niya alam, hindi familiar. But since sanay siya sa tubig or comfortable siya sa tubig, tumalon siya doon, which is safer para sa kanya sa tingin niya. Natalian siya ng maayos at naihahon siya at napatulak siya hanggang sa taas. Tao man o hayop, may kanya-kanya talagang trip kung paano pawiin ang init. Kung ano mang paraan ang mapili, siguraduhin lang lagi ang kaligtasan, mga kapuso. Ang request mo, sir, isang kaldero na dinuguan. Ang lalaking ito, sinasabayan ng init ng panahon sa kanyang trip. Ito dinuguan sa kaldero. Dahil imbis na ihanda ang bagong lutong dinuguan, ibinuhos niya ito sa sarili. Paso ang abot mo niyan, Manong. Pero ang mainit na tanong, ang pakulong ito, totoo nga ba? Dito sa Haro, Iloilo namin nakilala ang lalaki sa video na si Jackery, 43 years old, isang vlogger. Ayon sa kanya, matapos siyang ipaligo ang dinuguan, wala naman daw nangyari sa kanya masama. Pagtapos kapaligo dinuguan, may mga sakit-sakit pero hindi man gid sa sobrang sakit, okay naman ako. Meron mga pula-pula sa katawan ko pero hindi naman ako napaso na tulad ng sobra-sobra. Ang request mo, sir, isang kaldero na dinuguan. Pero kung papanoorin ang video, pagbukas pa lang ni Jackery ng malaking kaldero, umuusok na ang niluluto niyang dinuguan. Ilagyan pa niya ito ng sili at nagdagdag din ng asin. Matapos haluin at amuin, Ligo dinuguan sa kaldero. dumakot na siya ng dinuguan. Saka pinaligo sa kanyang katawan. Ilang buhos pa. Doon na mistulang naramdaman ni Jackery ang init. Ay, init. Ang kaninang malinis pang tignan na si Jackery, balot na ng di umanong dinuguan. Bata dyan, huwag kayahin ha. Kasi dinuguan to. Hindi natin ubusin pagligo kasi yung ulam ngayong gabi. Ang video niyang ito umani na ng 2 million views online. At eto mga comments sa video, basahin natin. Mainit po yan, idol. God bless po sa inyo. Sobra-sobra naman kayo mag-request. Kung may ibibigay kayo, ibigay nyo na lang. Papahirapan nyo pa yung tao. Tama naman. Pero, dinuguan nga ba ang pinaligo ni Jackery? Ang mga ganitong content ginagawa daw ni Jackery para sa pera at tulad ng nauusong content sa mga vlogger na na-feature na rin namin sa programa. Ang ginawa ko, mga challenge ng mga followers ko, kung anong pinagawa nila sa akin, yun, sinunod ko. Pinipili ko yung mga challenge, makaya lang sa katawan ko at saka pag hindi ko makaya, hindi ko rin ginagawa. Ang unang vlog ni Jackery ay ang pagkain ng buhay na alimango. Dahil sa pagkain ko ng mga hilaw, tinawag ko nila na si Boy Hapcock. Pagtagal, mas naging delikado pa ang ginagawang challenge ni Jackery. Dariyan ang pagkain ng hollow blocks, ng sabon, Ginawa mo na akong baboy. pagligo ng pintura, Nakakuha ko sa mga challenge, malaki yung mga views ko at ang iba, nagbabayad din sa akin. Ang balat ang largest organ natin mga tao. Ang balat may 3 main layers: epidermis, dermis, at hypodermis. Dami mong alam, Kuya Kim! May merienda na kayo? Tapos ako. Ako sayang, may merienda ako rito eh. May tanong po ako sa inyo. Ano po itong pagkain na to? Yan. Dinuguan. Ano po ang pinakamasarap na kapartner po ng dinuguan? Puto. Bakit po puto ang masarap na kapartner ng dinuguan? Kanin din. Dinuros lang yun. Tama po kayo. Kasi ganito po yan. Ang dinuguan po, very pungent. Sabihin niyo po yung pungent. Pungent. O malasa. Matapang ang lasa. Kailangan natin ng neutralizer. Pag matapang yung kinakain mo, kailangan mo ng medyo malambot, medyo neutral. Ang dami niyong alam, Kuya Kim. Balikan natin si Jackery. Bagamat gusto niyang bumalik sa unang content na ginawa niya, ang pagkain ng mga live o buhay na pagkain.
Mas marami na raw ang natutuwa at nanonood sa kanyang mga challenge. Sobrang saya kasi pag natingin ko yung views ko, milyon ng views. Nang pumunta kami sa kanilang tahanan, pansin nga na walang sugat si Jackery mula sa ginawang challenge. Kahit na pinaligo pa niya ang di umano'y mainit na dinuguan. Ano ba ang totoo sa ginawa ni Jackery? Ayon sa kanya, ang video ng paliligo ng bagong lutong dinuguan ay prank lang at hindi totoo. Yung content ko na dinuguan, hindi yung totoong dinuguan. At saka hindi yung totoo na mainit. Yung pagluluto ko ng dinuguan, linagyan ko ng lupa at saka pintura na latex at yung apoy, konti lang. Mabilis ko lang yung pinainit sa apoy. 15 seconds ko sang pinainit. Kasama ko ngayon si Doc Bea, isang dermatologist. Doc, talakayin na rin natin kung sakali na mapaso ng mainit na bagay ang ating balat, ano po ang nangyayari sa ating balat? Yes, so first-degree burn, it usually affects yung epidermis, yung topmost layer of your skin. And then second-degree burn, it affects two layers, the epidermis and the dermis. Dito, karaniwang nakikita yung mga paltos or blister, and karaniwang mataas na po yung risk natin for infection and complications tulad na lamang ng mga scars. And finally, yung third-degree burn, it affects yung hypodermis or yung fat tissue layer of the skin. Pero pag ganitong stage na po, kailangan na po natin ng surgical intervention at maaring kailangan rin po natin ng skin grafting. Doc, ano pong paalala nyo sa mga gumagawa ng prank na ganyan? Yes, parang hindi naman po siya worth it. Huwag po natin gagawin dahil nakakatakot po ang magkaroon po ng burns. That's high risk for infection, dehydration, and complications. And napakahirap pong gamutin at napakagastos po nito. Alam niyo, Doc, maraming salamat. Mukha po kayong 15 years old. Ay, thank you. Totoo man o hindi ang content ng mga video na ating gagawin. Lagi natin siguraduhin ang kaligtasan natin. Mag-init man ang views mo online. Baka mapasok ka naman sa kapahamakang dala ng ganitong mga gawain. Kuya Kim, ang dami mong alam! May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at i-share nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa... Ang dami mong alam, Kuya Kim, ha? At dapat, kayo rin.